Ang gusto ko sa choir, paglabas nila dito, ang saya nila eh. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga kapatid na naglingkod. First time yata ni Brother John na nakakanta dito sa harap. Yung husband ni Joanne, of course. Aking tinutukoy. We missed Sister G. Baka hindi niyo po alam, Sister G ang may bahay ng pamilya Antalan. Nasa, saan na ba siya? Saudi is it? Somewhere in the Middle East. Kaya hindi po nakasama. But I'm sure she is with us sa live stream. Kung hindi man ngayon, baka busy siya. Sa panahon na pwede na siyang, yung free time niya, pwede na siyang sumabay sa atin. Sino pa yung na-miss natin? Si Brother Joel, of course. Hindi ko alam kung busy pa siya ngayon. Sabi ni Sir Maria, last Sunday, busy siya. Na-miss natin yung ating mga anak, si Jo Marie at Gail, na gusto kong paniwalaan, kasama natin sila through live stream. At gusto ko lang i-remind, hinihintay ko pa rin yung tawag mo, Joms. Sabi mo, tatawagan mo ako. Sino pa? Ang pamilya ni Brother JP. No. Parang tinamad sila, hindi sila dumating ngayon. No, naglalaba or something. Sila yung kasama. Si Pastor Gilbert ba hindi kasama sa listahan? Hindi lang, no, na kaya hindi sa nakasama ngayong umaga. Salamat po at meron tayong pagkakataon na ganito. Kaya yung mga pamilya na na-assign sa pang-every, except June yata. No, wala tayong family choir sa June, except June. So, 11 months, dinivide yung ating mga families into 11 months para sa pagdiriwang at paglilingkod na kagaya po ng family choir. Bago ako magpunta sa gusto kong ibahagi sa mensahe na aking dala ngayong umaga, ay gusto ko lamang i-share sa inyo ito na kapag ka pala magsi-60 ka na, ang madalas na itanong sa iyo, may apo ka na ba? Medyo may konting kurot sa puso ko dahil ang sagot ko ay wala pa nga. No? Pero nakalimutan ko, dami ko palang apo. No? Nandyan si Caleb ngayon. At sabi ni Hannah ay madadagdagan pa yung solid boys. Dahil hindi ko alam kung ano ang ipapangalan doon sa magiging anak ni Engineer Kiel. Pero, nga, nakakalimutan ko yung blessing na parang hinahanap ko yung wala, pero yung nandyan, hindi ko nakikita. Sa dami ng mga apo ko na pala. No? Imagine ninyo, nung dumating ako, ay kagagraduate lang yata ng elementary nila Jet, tsaka ni Praise. Ngayon ay dami na natin. At who knows, darating ang araw, makots ko pa yung Solid Foundation basketball team. No? Palagay ko magigipag-away na talaga ako noon. Pagka naagrabyado yung mga ano natin. Sinasabi ko lang ito dahil sa lately, itong mga karanasan na ibinigay ng Diyos sa akin, nakita ko yung maraming pagpapala. Punta kami ng Bataan, makita mo yung mga kapatid doon, yung mga young people natin na talagang very capable na sa paglilingkod. Mga kabataan na inabutan natin na hindi pa naman ganun ka-mature, pero ngayon makikita mo sila. At ang maganda, kilala nila ako. Yun ang sarap ng pakiramdam. No, yung parang kahit matagal ka nilang hindi nakikita, ay nandoon yung closeness pa din sa Mother Church. Kahapon ay nagpunta ako sa Family Day ng Solid Hope. Yung mga kapatid, di ba naman yung ano nila doon, gusto nilang kasama ako sa picture. At pinost ko pa yung isa, nakita nyo naman, di ba? Di ko kayo ka-friend siguro, kaya hindi nyo napansin. Nagpicture yung ibang mga kapatid, sabi nila, namiss na natin si Pastor, mag-picture tayo, at nag-enjoy ako sa kanilang fellowship. Maraming mga bago na hindi ko kilala at nakilala ko kahapon. Mas madami pa nga silang binaptize.
8 yung mga kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo sa Solid Hope. Kita niyo po yung ginagawa ng Diyos. Sa kabila ng bago sila o dati sila doon, yung closeness sa Mother Church, sa aking pakiramdam ay napapanatili. Nandoon yung mainit na pagtanggap sa inyong lingkod bilang kanilang punong lingkod sa buong Solid Churches. Napakasarap at napakalaking pagpapala yun sa akin. Paliban pa dun sa maraming pagkain na solid talaga, no? Pag solid, matahakola, para kalapama nga. Ang daming pagkain. Kaya't naalala ko din nung magpunta kami ng Solid Grace. So by the way, nasabi sa akin ng inyong pastor sa Solid Grace na sasabay kayo sa aming pagsamba, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. I just would like to acknowledge yung mga leaders natin na alam ko nag-a-adjust dahil kailangang umuwi sa wife ni Pastor Chito every last Sunday of the month. Kaya pagka ganitong panahon, ay patuloy pa rin sila sa kanilang pagsamba. But this month, ang sabi ni Pastor Chito ay maghuhook kayo, ibig sabihin sasabay kayo sa live stream ng Mother Church at gusto kong sabihin na malaking pagpapala, hindi lang sa akin, kung hindi sa mga kapatid na nagpunta, kung papaanong makita namin, maliban pa sa mainit na pagtanggap at maraming pagkain, yung paglago ng bawat kapatid at ng iglesia dyan sa Solid Grace Baptist Mission. And we're praying na magkikita tayo ulit, God willing, this second week ng July, prior sa inyong anniversary, kung loobin ng Diyos, makakabalik ang inyong lingkod at magkita-kita tayo ulit sa anniversary ninyo. Ang maganda sana, itanong nila sa akin, best na yung apo o yung mga tanong nila sa akin ay, saan ka ba magre-retire? Yan. Pero hindi pa, siguro hindi nila iniisip yun. Palagay ko, hindi ko rin iniisip yun. O kung minsan yung iniisip mo at ginagawa mo, hindi yun talaga yung lumalabas. Tinatago kasi natin. Kagaya na pag-aralan natin nung nakalipas na mga araw, nung last Sunday rather, ay pwede nating dayain yung ating external expression of what we feel. Kung ano man yung laman ng ating puso, ay pwede mo siyang itago sa pamagitan ng iyong saloobin. Ito yung iniisip mo, hindi mo nilalabas. Ito yung sinasabi mo. Pero itong mga bagay na ito ay paunti-unti nararamdaman, pero parang pwede mo siyang itago doon. Yung tunay na motibo ng puso, pwedeng itago. Dahil sa aking kapapanood ng mga espionage films or yung mga detective stories, sa ibang bansa kasi napaka-advance na ng mga gadgets nila. Pero nung hulihin si Kibuloy, hindi ba't nahuli siya dahil dun sa heartbeat detector? Nahanap nila, walang tao. Dahil sa heartbeat detector na dala ng mga pulis, alam nilang may mga taong nagtatago sa ilalim ng bunkers. At nandoon si Kibuloy at nahuli nila. Pagkabat, kinukontest nila na sumuko daw siya. Sabi naman ng ay inaresto. It doesn't matter. Ang importante, nahuli siya. Yun ang hinahanap ng batas. Dahil sa gamit ng heartbeat detector. Yan. Sana ay makaimbento din sila kung kaninong heartbeat. Oo, na meron na. Palagay ko, magagawa nila ito. Ay hindi lamang yung pintig ng puso ng tao na alam mong may tao doon, sana darating din ng araw kung kaninong pintig ng puso yon magre-register na, no? Bawa, inahanap ko si Brother Ray, ganyan ko lang kung nandyan sa bahay, alam kong nandyan siya. Ngayon kasi napansin niyo po, kada labas nyo ng bawat bayan, inaharang yung mga sasakyan at tinitingnan kung nandoon hindi ko alam saan hinahanap nila. Siguro kung may heart, sabi ko nga, ang hina naman ng intelligence yata ng Pilipinas, bakit kailangang tingnan sa checkpoint? Ganoon ba kahina yung ulo ng hinahanap nila na
sasakay sa pangkaraniwang sasakyan at dadaan sa checkpoint. Pero problema na po nila yon. Ang sinasabi ko lang, dahil sa mga bagay na ito na nararanasan natin, kung makakaimbento sana sila nung pintig ng puso, makikilala mo, hindi mo na kailangan, sa darating na panahon siguro. O kaya itulak pa natin, hindi lang heartbeat, kung hindi pati yung laman ng puso. Di ba napakaganda nun? Sa aming pastor, hindi ko na kailangang maghirap kung ano ang ipipreach ko pag Sunday. Tutok ko lang sa inyo kung ano ang laman ng puso ninyo. Alam ko na kung anong message sa susunod na linggo. Sayang, wala pang ganon, no? Because we as human are so good in covering the contents of our hearts. Napakarunong, napakagaling nating itago. Kumustahin mo yung kapatid, kumusta ka? Okay lang. Pero hindi ko alam kung okay talaga. Dahil hindi mo alam yung laman ng kanyang puso. We do this by putting on our best behavior externally. Sa panloob natin, pwede nating itago yung pinakamadilim sa bahagi ng ating puso na hindi siya malalaman kahit ng mga taong nakakasalamuha natin. And our behavior may indicate one thing, but the heart covers and express just the opposite. Posibleng nanlulumo, may masama kang iniisip o nararamdaman o sinasaloob, pero yung pinapakita mo, kabaligtaran noon. Posible po yon. Kagaya ng ating napag-aralan nung nakalipas na linggo, sinabi natin na pwede nating pagtakpan, pwede nating dayain ang sinuman sa tunay na laman ng ating puso sa pamagitan ng ating saloobin at mga sinasabi. Ating nakita, may mga saloobin na tutungo sa pamumuso. Hindi po pa man siya isinasagawa, pero kung hindi mo siya babantayan, papunta ito sa pamumusong. Mga pananalita na naguudyok ng pamumusong. Pupunta siya doon, paunti-unti. Kaya nga ang katotohanan nakita natin kung wala ang banal na Espiritu, ang pagtrato ng makasalanan kay Kristo, kung hindi mapipigilan, ay mauuwi sa pamumusong. Kaya sabi ni Pablo sa unang talata bilang pag-review sa ating tiningnan nung nakalipas na Sunday, ang sabi ni Paul sa verse 1, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. The main theme of chapter 12 concerns about the spiritual gifts. But before diving into that, bago niya tinalakay ang mga bagay na mga kaloob ng Espiritu, sabi niya, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Dapat maging tama ang inyong pagkaunawa. Marami sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia sa Corinto, alam nila pero hindi nila nauunawaan. Yung iba, ayaw nilang unawain. Kaya nga, sabi ni Pablo sa kanyang tugon, sa kanilang sulat, sa kanilang liham, sabi niya, nais ko na gusto kong magkaroon kayo, hindi lamang ng kaalaman, kung hindi wastong kaalaman patungkol sa mga kaloob ng Espiritu. Kaya't sinabi niya sa ikatlong talata, sa gitnang bahagi, nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. That is blasphemous. Yan ay pamumusong ng harapan. Kaya nakita natin yung mga bagay na ito na sa loobin at mga pananalita na patutungo sa pamumusong. Ang ikatlong bahagi ng ikatlong talata, chapter 12, verse 3c, ang sabi, at hindi rin masasabi ni numan, si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. You see, in both cases, abuse of gifts is their failure of understanding. Kaya nga, inaaabuso yung paggamit nila ng mga espiritual na kaloob. Look at that. Yung mga blessing pa ng Diyos na ibinigay sa kanila, ang naging sanhi ng kanilang pagkawalay sa Panginoon. Ito pa yung naging dahilan.
Kung kailan sila pinagpapala, yun pa yung nagtulak kaya sila naging mapagmalaki at mapagmataas na dumating sa punto, pati ang apostol, ayaw na nilang pakinggan. Ayaw na nila siyang unawain. Ang dahilan, failure of understanding. That's why Paul reminded them, and I would like to believe, God is also reminding us this morning of how the Holy Spirit works in those who are confronted with the truth of Jesus Christ. Ito yung sukatan kung talagang tayo'y pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Dito makikita natin primarily with the confession sa ating pag-aaralan ngayong umaga, yung pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon, the profession, the confession that Jesus is Lord. Makikita natin yan, maging sa sinulat ni Pablo sa Roma, sabi niya, sino mang magsasabi sa kanyang labi that Jesus is Lord will be saved. Dito inulit niya, hindi pwedeng sabihin ng sino man na si Jesus ay Lord kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. But if we will just take verse 3c verbatim, ibig sabihin kung titingnan lang natin ng ganon at hindi natin uunawain ng mas malalim pa kaysa doon, parang magbibigay siya sa atin ng pagkaunawa na basta ba sinabi mong si Jesus ay Panginoon, ay ligtas ka na. O sigurado na yung mga JIL. Yung pangalan nga nila is Jesus is Lord. So talagang sila, ligtas na sila. Yun ba yung ibig sabihin nito? We're not taking this verbatim. Hindi yung pagkasabi lang na gano'n at yun na yung ating pagkaunawa. Ibig bang sabihin kapag sinabing si Jesus ay Panginoon, ay pinapatnubayan ka na ng Espiritu Santo? Di recite na lang natin yon. Pagpasok nyo, paparecite ko, Jesus is Lord, tapos bago lumabas, i-recite natin, Jesus is Lord. Because no one can say Jesus is Lord unless he is being led by the Holy Spirit verbatim. Hindi po ganoon ang sinasabi ng apostol. Dalawang bagay ang nais kong mapagtanto natin ukol sa usaping ito. Una, sa patungkol sa usapin na ang pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Una, ang pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon ay imposible sa mga makasalanan. Parang hindi kayo naniniwala. Ang daming makasalanan, pastor, sinasabi nila yan eh. Tama po yung narinig ninyo. Ito yung unang katotohanan na gusto kong dalhin sa atin. Ang tunay na pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon ay imposible sa mga makasalanan. Una gusto kong sabihin, hindi po ito popular. Ibig sabihin, maraming tao ang hindi tumatanggap dito. This is unpopular. That is impossible for the sinner to profess that Jesus is Lord. And this has never found popular or welcome to the sinful ears of man. Maraming mga tao, ayaw nila ito. Hindi nila ito matanggap. Ang katuruan na ang taong makasalanan ay hindi kayang ihayag na si Jesus ay Panginoon. Ang katuruan na ang radikal, the teaching that man's radical corruption renders him unable to savingly confess that Jesus is Lord. Yun ang aking sinasabi. Tulungan ninyo ako, pero gusto kong tagalogin ito. Ang katuruan na yung word na radical kasi, ang ibig sabihin po niyan, hindi yung, pag sinabi natin kasi yung mga radical yan, parang nakikipagpatayan, parang ganon. Ang terminong radical, ang ibig niyang sabihin ay yung pinagmumulang pinakaugat, yung deepest root, yan ang ibig sabihin. And so, yung radical corruption, ibig sabihin yung pinakabalalim, pinagmumulang ugat, pati yon ay nakurap. Ito yung sinasabi natin. Kung kaya't ang tao ay walang kakayanan, that man is unable to savingly confess.
Hindi niya kayang ipahayag ng may paniniwala sa ikaliligtas na si Jesus ay Panginoon. This is not just verbal confession. Hindi lamang po ito pagsasabi. Hindi lamang yung dahil sinabi mo sa iyong bibig, hindi po literal na ganon. He may pronounce it as well as anybody can do. Any sinner for that matter. Pwede niyang gawin ito kagaya ng mga mananampalataya din. Kagaya halimbawa kapag ikaw ay pumasok sa loob ng church, sa loob ng simbahan upang magsamba, sa ating pag-aawitan, kagaya kanina, oh, the Lord is my stronghold. The Lord is my strength. We will exalt Him. Anong sinasabi natin? Na ipopronounce natin ito, nasasabi natin that Jesus is Lord, He is good all the time. And all the time, He is good. And God called me friend. Pwede nating sabihin yon. Or when we read na ikaw ang aming matibay na tanggulan, ikaw ang aming Diyos sa panahon ng aming panlulupaypay, ikaw ang aming tatawagan. Sinasabi natin na si Jesus ay Panginoon. And any sinner may pronounce it as well as anybody can do. Yan ang sinasabi natin. When we sing praises and probably reciting things that agree with the confession that Jesus is Lord, nagagawa natin yon. Kapag tayo kumakanta, nagre-recite o nangungusap patungkol sa mga bagay na ito, verbally, nagagawa natin yon. Anybody can do that. And that is not what I am saying. Hindi po yun ang tinutukoy ko na hindi kayang sabihin ng makasalanan na si Jesus ay Panginoon. In fact, hindi ko sinasabing hindi lang kaya. What I'm saying is, it is impossible for a sinner to confess savingly that Jesus is Lord. Let me go farther than that. It is not impossible for a sinner to make an intellectual confession also. Hindi lamang yung kaya mong sabihin. Ang sinasabi ko, kaya din ng kahit na sino o kaya din ng makasalanan, hindi kahit sino, kasi I'm now referring to intellectual confession. Hindi naman lahat ay merong ganong kataas na kakayanan, intelektual. Pero maging yung mga marurunong, kaya nilang abutin yung level na kaya nilang i-confess yung paniniwalang si Jesus ay Panginoon. But that is in terms of his mind, in terms of his knowledge. You see, he may come to a high status of knowledge concerning Christian doctrine that includes teachings like Jesus Christ is God. Pwedeng tanggapin yan ng mga marurunong. Pwedeng sabihin nila, naniniwala ako na si Jesus ay Diyos. Sinasabi nila na si Jesus ay namatay, si Jesus ay inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit at muli siyang babalik. They also believe, they also know about the gospel. Posible yun. At marami akong alam ng mga theologians, mga Bible scholars who have come to that level na wish ko lang mga mananampalataya alam din ito. Alam nyo ba na maraming mga dalubhasa sa Biblia na mas marami pang alam kaysa sa atin patungkol sa mga katuruang kagaya ng aking binanggit. But they remain unbelievers. Paano yon? Alam nila itong maraming bagay. Magbasa po kayo ng mga komentaryo, iba-iba yung sinabi nila. Pero naniniwala sila na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon, siya'y namatay, siya'y nilibing. All of those. Alam nila yon. But these are just simply intellectual confessions. Ang mga ito ay mga bagay na nasa isip lang. And this is a difficult truth for sinners to apprehend. So sinasabi nila, kung alam ko yan, kung naunawaan ko yan, bakit mo sinasabi ngayon na hindi ko kayang sabihin na si Jesus ay Panginoon? Ganito po kasi yan. Sa panahon ng pagiging moderno ng lahat sa atin, human achievements everywhere, in technology, di ba kayo namamangha, no? Yung mga
may ilaw kami na pwedeng i-connect yung cellphone mo at meron siyang, ano ba yung symbol? May Bluetooth siya. Pwede mo siyang paandarin at makinig ka dun sa music mo habang nakasindi yung ilaw. Sumusunod pa sa mood yung kanyang... tingnan mo, ang galing niya. Yung mga kapitbahay nyo, hindi nila maglalalam kung saan nanggagaling yung tugtog. Doon pala sa ilaw. Baka ikaw din minsan matakot ka kung ano yung tutugtog doon kasi Bluetooth yan eh. Baka makakonect sa iba, meron tutugtog dyan na hindi mo pinapatugtog. Hindi ba nakakamangha yun? Napakalayo nila, nasa kabila sila ng mundo, pero makausap mo sila real time. Technology, noon mga hinagap lang yan, sa hinagap lang, puro mga parang sana, pero nandito dito ngayon. Medical advances. Education or anywhere else. Makikita mo yung pagbulusok, no? Yung pag-imbulog ng karunungan, seemingly bringing the billboard with a very clear and loud assertion that nothing man cannot do. Ang sinasabi ng ating paligid, lahat magagawa na ng tao. That's what these things around you will tell us. Ito yung mga nakikita natin. Ewan ko lang kung hindi kayo matakot, kung imagine niyo yung ating lead wall, magmula doon hanggang dyan, tapos may lalabas na leon dyan kung hindi kayo tatakbo. Sinasabi ko na po ngayon, malaki siya. Hindi po totoong tao, hindi totoong bagay yung magkikita natin doon. Kaya sinasabi ng teknolohiya sa atin, napakarunong na ng tao. Pero itong tingnan ninyo, if man can penetrate into the smallest and seen reality in quantum physics, kaya nilang tingnan yung, hindi ko alam paano ko sasabihin sa inyo, yung smallest particle in quantum physics. Pati yung mga hindi nakikita ng mata, hindi natin nalalaman yan, pero pwede nilang i-break yon. Pwede nilang magawan siya ng paraan. Pero sa kabila ng karunungan na yon, how could they even understand that they are unable to come to the simple point of saying, I am a sinner? Ang hinahanap ng Diyos sa kabila ng lahat ng karunungan na ito ay mapagtanto ng tao na sa kabila ng kanyang karunungan, bakit hindi siya dumating sa punto na makita niyang siya'y makasalanan? Nakikita niyo po, ang sinasabi ni Pablo na walang taong makakapagsabing si Jesus ay Panginoon, ito yung mga taong sinasabi niya na si Jesus ang pinapanginoon. Ang sinasabi doon ay yung tinatanggap na si Jesus ang tanging makapagliligtas sa kanila dahil lahat tayo ay makasalanan. So hanggat merong karunungan at sinasabi mo na hindi ko kailangan yan, hindi ko kailangan ang turo ni Jesus, dinadaya natin ang ating sarili. Ang tao, he is capable of doing all these things with all this knowledge of quantum physics and all other subject of knowledge. For them, that is hard to swallow, that they are sinners who are in desperate need of God's saving mercy. Hindi nila matanggap. Let us not forget the ability even of this technology comes from the common grace of God. O sa atin naman, wala pa namang mga scientist dito. Mukhang scientist lang. Alam niyo yung mga scientist sa Kapampangan? Pag yung kausap mo, alam niya lahat yung sagot, sasabihin mo, scientist yan eh. Ibang scientist po yung sinasabi ko. Wala dito na marunong ng mga kaya niyang ipaliwanag yung kalawakan o yung pinakamaliit na bagay sa ating buhay. O magtataka ka pa sa medisina, lalong nakakamangha yung maraming bagay. Kaya lang nakakalimutan natin na ang lahat ng mga advances na ito in technology, medicine, and or other fields, all of this come from the common grace of God.
Amen. Hindi po ito parang iniwan ng Diyos ang tao, tapos ang tao ay nagpursige at sa kanyang sariling paraan ay nagawa po niya ito. No! Ito ay dahil, ano po yung common grace sa Tagalog? Ito yung magkakaparehas na biyaya kagaya ng ulan. Salamat, umulan kahapon, hindi masyadong malinsangan ngayon. Kaya makasalanan ka o hindi, babagsak ang ulan at pare-parehas tayong makikinabang. Kaya halamang magbibigay pakinabang or mga damo na magbibigay salot sa iyong bakuran, lahat yan ay makikinabang sa pagkakaparehas na biyayang ibinibigay ng Diyos. At yung karunungan na ito, that's why ako, hindi ko iboboto como Kristiyano, iboboto ko na agad. Ang sukatan ko dyan ay common grace. Binigyan ba siya ng Diyos ng karunungan para umugit ng pamamahala? Hindi dahil Kristiyano siya. Advantage kung Kristiyano siya at meron pa siyang kakayanan. Pero hindi, kasi may nagpupunta, Pastor, Christian po ako, ipangampanya niyo ako. Hindi ko siya ipapangampanya. Hindi ganoon. Common grace ang sukatan doon. Bakit? Kung may problema ka sa legal na pupunta ka sa Kristiyano kahit hindi abogado. Kung may problema ka sa kalusugan, pupunta ka sa Kristiyano, albularyo ya mo, man doktor, puntalan me. Common grace po ang tawag dyan. Kaya nga, sa lahat ng bagay na ito, sa lahat ng achievements na ito, huwag nating kakalimutan na nagagawa nila yon because of common grace. What we are talking here, what Paul is saying in 1 Corinthians 12:3 is saving grace. Yung pagpapala, yung biyaya na nagliligtas. At pagdating sa bagay na ito, ang makasalanan ay wala siyang kakayanan. Kaya nga ang tawag natin dito is total inability. Walang kakayanan ng makasalanan na lumapit kay Jesus dahil likas niya po yun eh. Parang yung kambing. Kahit bigyan mo pa yan ng kaldereta o anumang pagkain na hindi damo, walang apil sa kanya. Yun ang kalikasan niya. Nakakita na kayo ng kambing na kumakain ng kaldereta? Pero sa atin mo ibigay yung kaldereta, hindi man magtatagal yan. Malakas yung apil niya sa atin. Kalikasan niya kasi yon, ganoon ang pagkakalikha ng Diyos. At ang taong makasalanan, wala siyang kalikasang kakayanan upang sabihin siya'y makasalanan. Dahil sa tingin niya, hindi niya kailangan yon, lalo na kung maganda ang kanyang buhay dito sa lupa. Kaya sa kanila, napakahirap na tanggapin yon. They cannot swallow those teachings. They will not understand these teachings. But it is everywhere in the Scripture. Believers, let us not follow what is the culture of this world. Sinasabi kasi na minsan, ang bait-bait kasi nito, kaya pinagpapala ni Lord. Siguro pupunta ito sa langit. Hindi! Ang sino mang walang Kristo, hindi pupunta sa langit, anumang bait niya. Huwag tayong sumunod sa sinasabi ng iba na siguro ganito, hindi po. Iba yung common grace, iba yung saving grace. At gusto kong ikintal sa ating kaisipan ngayong umaga na malibang pinapatnubayan tayo ng Espiritu, hindi natin mauunawaan ang turo na ito. Ito yung sabi ni Pablo, 1 Corinthians 2:14. Anong sabi niya? 1 Corinthians 2:14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung hindi ka pinapatnubayan ng banal na espiritu, hindi mo mauunawaan ito. At papaano mo ihahayag ang isang bagay na hindi mo nauunawaan? It is not something you get by studying a course or getting a credential in any educational institution. Hindi po. Kahit gumraduate ka sa anumang seminary o sa Bible school o anumang training ang pinasukan mo, malibang patnubayan ka ng banal na espiritu, hindi mo maiintindihan
ang mga bagay na espiritual. Maliwanag itong sinasabi ni Pablo. Kaya nga, imposible sa makasalanan na ipahayag niyang si Jesus ay Panginoon. It is because of sin, and sin has affected us radically. Yan ang sinasabi kong radical corruption kanina. Dahil sa kasalanan na yon, inabot ng pagkawasak, pagkasira, yung corruption hanggang sa pinakamalalim na ugat. Hindi lang po yung dahon. O kung may mga halaman ako, alam ko na yung gamot doon sa mga, napanood sa YouTube there. Yung mga dahon niya pero may mga guhit-guhit na ganyan. Ang gamot pala doon ay tirissitis. Tirisin mo lang. Alam nyo ba na meron palang ganon? Pati sa YouTube pinapalabas yon. Tapos alisin mo lang yung dahon, sunugin mo o ritapon mo para hindi na kumalat, hindi na maapektuhan yung iba. Sa dahon lang kasi ang diferensya. Pero ang kasalanan umabot hanggang dun sa pinakamalalim, sa pinagmumulang ugat. That is what I am referring to when I say radical corruption. Inabot yung hanggang pinakadulo. That is why it has become total inability. Wala siyang kakayanan. O sabi naman ng iba, wala pala akong kakayanan. Kung ganon, hindi ko kasalanan. Nakita niyo po, ang tao talaga magaling siyang magpalusot sinasabi mo, Pastor, wala akong kakayanan. Kung ganon, wala akong kasalanan. Hintayin ko na lang ang Diyos na bigyan niya ako ng kakayanan, tsaka ako magiging accountable sa Kanya. That is a wrong response. Maling tugon yon. Because your inability is a sinful inability. It is not created inability. Nung nilikha tayo ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi po ganon ang kanyang disenyo. Nung magkasala ang tao, tsaka yun dumating sa Kanya. Meaning, sinful inability does not cancel your responsibility. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan mo, Lord. Ikaw ang naglagay ng halaman doon sa halamanan ng Eden. Hindi po. Hindi po. Nung nilalang ng Diyos ang tao, nilalang niya na walang kasalanan. Nung magkasala siya, tsaka pumasok ang kasalanan at bunga nitong kamatayan. We remain responsible to come to Christ, even if we do not know how. Responsibilidad mong lumapit at, sabi nga ni Kuya A kanina, ni Brother Aaron, ay magmakaawa tayo sa Diyos. Responsibilidad nating magmakaawa sa Diyos at humingi ng Kanyang habag kahit hindi natin alam kung papaano. We ought to have that right respond to accept that we are totally hopeless unless God in grace should reach out to us. Malibang abutin tayo ng biyaya ng Diyos. You come to the point of crying out for God's mercy. Sa halip na sabihin mo, hindi ko kasalanan, ikaw ang yung lumikha ng ganito Hindi po kinakancel yung ating responsibility, mga kapatid. Magbibigay sulit pa din tayo. Instead, man will use his knowledge to justify sin. Ang sabi nila, kung ganon, hindi ko yung kasalanan. Or totally cancel the idea of sin. Wala naman akong kinalaman, so hindi ako nagkasala. Tingnan ninyo ang mga mananampalataya sa Korinto. Ito yung kanilang pangangatwiran with their gifts and spectacular gifts especially. Kakaiba yung mga kaloob na ibinigay sa mga mananampalataya sa Korinto. Kaya nga, lumaki yung ulo. They thought they can surmount any resistance because of their spiritual giftings, because of their eloquence, because of their power of tongues. They can speak tongues. Hindi ko alam kung anong tongues ang sinasabi doon, kung yung naririnig mo pagdating sa iyo, nag-iiba yung meaning. I mean, yung meaning na kukuha mo sa sarili mong lengguwahe. Kagaya ni Pedro. But they're gifted with eloquence. Ibig sabihin, magaling sila, mga orador. Magaling silang manalita. Dahil sa ganitong
pagpapala nila, akala nila mapagtatagumpayan nila, malalampasan nila kahit na anong problema pa. And evangelical churches, by and large, are following their footsteps. Just look around us. Tingnan ang mga evangelical churches. Sumusunod sila sa kanilang yapak. They think it takes just more gifts. Sabi nila, basta maraming kaloob, basta maraming dinadala sa church, okay yan. Malalampasan natin kahit anong problema sa church. And in today's language, that means it takes just more gimmicks. Basta maraming mga, hindi ko alam kung anong tawag nila dito, mga gigs, maraming mga ginagawang ganito. And so the first thing that churches and pulpits do is to easily win people. To easily win people is to blunt the message against sin. Ang ginagawa nila, huwag papansinin masyado yung kasalanan. Huwag kang mag-focus dyan. Yung blunt, ibig sabihin, papurulin mo. Papurulin mo para hindi masyadong tinatamaan yung kasalanan. I'm telling you, unless you come to Christ, you will be damned. Kaibigan, malibang tanggapin mo na ikaw ay makasalanan at makita mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kaya pansinin mo o hindi, kaya magbingi-bingian ka o hindi. Sinasabi ko sa iyo, malibang magsisi ka sa iyong mga kasalanan at lumapit kay Kristo, umiyak, magmakaawa sa kanyang biyaya at habag, ikaw ay papunta sa kaparusahan. Anong sinasabi natin? Sumandal tayo sa banal na Espiritu. Hindi natin ito kaya. But when we depend on the Holy Spirit and when the Holy Spirit moves, even the hardest of hearts is going to melt. Do you believe that? Bakit tumigil na tayo ng kapapanalangin sa mga bina-Bible study natin? Hindi yata tayo naniniwala na kayang basagin, kayang tunawin ang pinakamatigas na puso ng banal na Espiritu. Ang problema kasi, sumasandal tayo sa gimmick, pati tayo. Dapat magaling magpakanta si Pastor Roy, dapat ay medyo magpapatawa si Pastor Conrad. I have nothing against sharing our own personal testimony. But our personal testimony will not save sinners. Remember that. The gospel is the only way for them to learn that through Christ, pwede silang maligtas. Hindi ko sinasabing mali po na witnessan natin sila ng ating karanasan. Pero yun ay, anong tawag nila doon? Just breaking the ice. Maganda yon para lang makapag-usap kayo. Pero hindi po ang ating personal na patutuo ang makapagliligtas sa sino mang makasalanan. Amen. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang pagkasi ng banal na Espiritu. The effect of sin is so radical, it penetrated down to the deepest root. And Paul here is implying the clear teaching. It is impossible for the sinner to profess savingly that Jesus is Lord. Let us go to the second point. Hindi lamang imposible ito sa makasalanan, ikalawa, ang udyok ng banal na Espiritu ay hindi malalabanan. Irresistible grace. Nandiyan na naman tayo sa irresistible grace ni Pastor. Ipapaliwanag ko po sa inyo, and this time I will be explaining it little by little. It is irresistible from the Holy Spirit. It is in the negative, yung pagkakabanggit ni Pablo. No one can say. Pero double negative is positive. Tandaan niyo po yon. Pagka dun sa sentence ay dalawa yung negative, ang bunga niya ay positive. No one, tapos may except. So meron siyang assertion sa dulo. The negative implies the positive. Hindi ko alam kung nasusundan nyo ito, puro baka negative, positive kasi ito, pang equation ito eh. The negation implies the assertion. Kaya nga negative yung una, dahil meron siyang i-assert, meron siyang ipipilit. Yan.
assertion is that by the Holy Spirit, one will say, Jesus is Lord. Ito yung sinasabi niya. Sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na pwedeng sabihin, sabi natin kanina, imposibleng sabihin ng makasalanan. Paano niya sasabihin? Kung siya ay papatnubayan ng banal na Espiritu. The old language of theology for this is irresistible grace. Ito yung gamit na noon pa po. Huwag na nating pagtalunan ito kung bago ba ito or what. Kagaya ni Kibuloy, ang importante, nahuli siya. Ang importante, may paliwanag ko ito sa inyo ngayon, kaya maniwala kayo o hindi. The old language of theology for this is irresistible grace. Ang hindi naniniwala dito, sinasabi nila, hindi yan kailanman maging irresistible because there is something which will be resisting. Meron daw sasalungat. Hindi po sinasabi ng irresistible grace na walang sasalungat. We will encounter resistance for sure. There is resistance. It is resistible, but through the power of the Holy Spirit, resistance will be overcome. Ito yung sinasabi ng turo. Hindi niya sinasabing walang sasalungat. Ang sinasabi niya, sa pangunguna at kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ng pagsalungat ay mapagtatagumpayan. That is why it will prove irresistible in man's inability. Kahit na walang kakayanan ng tao, makakaresist pa din dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nga, sinasabi natin kanina, totally enable ang tao, wala siyang kakayanan, walang appeal sa kanya yung mga bagay na ito. Paano siya magkakaroon ng appeal? Kailangan siyang i-regenerate, kailangan siyang mabuhay na maguli. Patay kasi siya. Yung radically corrupted, patay po yun spiritually. Wala siyang kakayanan. So, paano magkakaroon ng kakayanan? Kailangang buhayin muna. O si Lazaro, di ba? Nakalibing, patay. Tapos sabi ni Jesus, Lazaro, bumangon ka, lumabas ka. Alin po yung nauna? Yung pagkarinig ni Lazaro o binuhay muna siya ni Jesus? Alin ang nauna? Narinig muna niya bago siya nabuhay o binuhay muna bago nakarinig? Simple logic ito. Narinig niya muna bago siya nabuhay. Posible ba yon? Oo nga po, pero merong means na ginagamit ang Holy Spirit. At ang means ay bubuhayin niya muna. Hindi makakarinig ang patay. Bubuhayin niya muna. Kaya ang pagkatapos niyang mabuhay, maririnig niya yung tinig, tsaka siya tumayo. Pastor, wala man yan sa Biblia. Wala po, pero simple logic will tell you, ito yung nangyari. Gagawa nga ang banal na Espiritu. Tama po yon. Pero maging ang Diyos, gumagamit siya ng kaparaanan. Hindi po natin pwedeng sabihin lahat na miracle nga yan, Pastor. Hindi po. Tingnan muna natin doon sa lohika na sinasabi natin. So, para mabigyan ng kakayanan na i-confess ng makasalanan na si Jesus ay Panginoon, kailangan munang buhayin siya. Kailangan munang makaranas siya na maging born again. Hindi ka sasampalataya para ma-born again, kung hindi na born again ka, kaya ka sumampalataya. You may not agree with me with this, and our salvation will not be affected. We will be seeing each other in heaven anyway. But, tingnan nyo yung logic. Paano ka sasampalataya nga, patay ka sa kasalanan. So, ang gagawin, ako sa aking pag-aaral, ang sinasabi ko, bubuhayin ka muna ng banal na Espiritu. Pag nabuhay ka na, meron ka ng kakayanan spiritually. O baka naman sinasabi nyo, meron pang isang bagay kasi dito na kinokontra nila. Ibig mo sabihin, Pastor, wala na talaga kaming kakayanan nung hindi pa namin tinanggap si Kristo. Spiritually, wala tayong kakayanan. Yung kakayanang lumapit sa Diyos, yun po yung aking sinasabi. Pero yung ating practical na kakayanan, yung ating physical na kakayanan, meron po.
Kahit hindi ka Kristiyano, nakakapagdesisyon ka kung maliligo ka o hindi. Kasi alam pa naman namin yung ginagawa namin eh. Ano ba yung susuot kong damit ngayon? Magba-black ba ako or hindi? May kakayanan ka kahit hindi ka Kristiyano. Ang sinasabi kong total inability, yung paglapit sa Diyos. Walang kakayanan ng tao malibang buhayin siya ng banal na Espiritu. Hindi niya kasi naiintindihan because spiritual things will be discerned through the Spirit. Yan ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians. Malibang gawan ka ng Diyos, papunta ka sa kapahamakan. Malibang gumawa ang Diyos sa iyong puso. Kaya nga, yung ating pagtuturo, mag-ingat tayo, mga kapatid na nangunguna sa ating mga Bible study, sa ating pagtuturo sa iba, na kailangan tanggapin lang natin si Kristo bilang sinong gusto magpunta ng langit, tanggapin mo lang si Kristo and everything will be all right. And then sasabihin natin sa Kanya, yan, anak ka ng Diyos. It will mean problems later. It will result in a multitude of Christians professing salvation with no subjection to Christ. Walang pagpapasakop kay Kristo. Dahil tinanggap lang si Kristo bilang kanilang tagapagligtas at hindi bilang Panginoon. Ang sinasabi ni Pablo dito na ipuprofess niya na si Jesus ay Panginoon, mauuna muna yon bilang pagkilala doon sa paggawa ng Espiritu sa kanyang buhay. Mauunawaan niya na siya'y makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. At kailangan niyang isuko ang kanyang buhay kay Kristo, hindi lamang bilang tagapagligtas, kung hindi pangunahin bilang kanyang Panginoon. And so in Paul's conclusion, if we follow his reasoning, it is radical corruption without change. Yung nabulok na pagkasira hanggang sa pinakamalalim na ugat, hindi na bago. But will they sing praises and recite memory verses? Yes, they can do that. Yung mga intellectual lang yan eh. Sa mind lang yan eh. Pwede nilang gawin yon. Pero nagbago ba? Nagbago ba yung radical corruption sa kanyang puso? Kaya marami nagtataka tayo, bakit ganun siya? Bakit parang hindi nagbago? Kasi pinipilit niya, hindi, tinanggap ko na si Jesus one time. Sa Bambansa, dahil sa dami ng mga projects doon, meron kaming, nung nandoon pa ako, meron kami. Meron kaming AMG, Advancing the Ministry of the Gospel, meron kaming World Vision Philippines. Kalahati siguro sa mga pamilya sa Bamban inabutan ng mga projects na ito. At sa kanilang pagbibigay ng mga tulong, lagi silang nagba-Bible study. Pagka pupunta ka sa mga barangay at magsasaturate ng gospel yung lugar, sasabihin ng mga matatanda, taga saan ba kayo? Mga Baptist po kami dyan sa may San Roque. Alam mo yung sasabihin nila, Baptist din kami. Ang ibig lang nila sabihin, nakatanggap sila sa World Vision Philippines. Baptist din kami. Sabi nila, isang araw, tinanggap ko si Jesus. Kaya lang, nakakahiya naman, impolite naman itanong ko. Pagkatapos nyo pong tinanggap, ano pong ginawa nyo? Hindi ba dapat ang pagpapasakop kay Kristo tuloy-tuloy? Merong direksyon na pinupuntahan. Bagamat hindi tayo magiging perfect, narinig nyo na ito sa akin. Pero dapat papunta tayo doon because that radical corruption must be changed. And the only way it can be changed if we will be regenerated by the Holy Spirit. Ang bunga noon ay pagkilala na tayo makasalanan. Ang susunod na bunga niyan ay conversion. Mababago ang ating buhay, tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. If there has been no change, kung walang pagbabago, meaning Jesus is not the Lord of your life, no matter how wholesome you may be in the eyes of men. Friends and beloved, you are being deceived. Nadadaya tayo. Kaya nga nakapagtataka, bakit may mga mananampalataya na kaya niyang hindi sumama sa kapulungan ng pagsamba ng napakahabang panahon.
Oo, sabi mo, Pastor, huwag maging judgmental. Hindi ko po dinajudge. Nagtataka ako, narinig niyo po, huwag niyong palitan yung aking mga termino. Nagtataka ako. Dahil tayo na mga mananampalataya na nandito tayo sa linggo, makikita natin ang hirap harapin ng isang linggo na darating. How much more kung hindi tayo nakakapagsamba? Ang mga anak ng Diyos, hinahanap ang fellowship. Ang mga anak ng Diyos, hinahanap ang sama-samang paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Amen. Kahit na ano pa ang sabihin nila, yung pamilyang yan, napakaganda nito, ganyan, yung kanilang wholesome sa harap ng maraming tao. If you have not personally accepted Jesus as your Lord and Savior, there is no real regeneration. There is no true conversion. Hindi ka totoong na born again. You will be burned again. Susunog kang muli. Sikat ito yung maging born again, kaya nga lang parang nabaligtad. Sa akin, at least sa aking paniniwala, nauuna yung bubuhayin kang muli, pa-born again ka muna, bago ka magkaroon ng inclination, ng kakayanan para maligtas ng Diyos. If you believe otherwise, then I will just respect you. Kagaya ng sabi ko, ang mahalaga, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. The ordo salutis or the order of salvation is not that important when we go to heaven. What is important is that we will all go to heaven. Although I believe you will have some problems explaining your salvation kapag hindi mo alam yung ordo salutis. Pero hayaan yung kami na muna yung magdebate noon. Sa inyong level, mga kapatid, ang sinasabi ko lang, tiyakin mo, huwag kang mag-assume na tinanggap mo na si Kristo kung hindi matotohanan ang isinuko ang iyong buhay sa Kanya. Because if that is the case, then what you are believing is false. You are being deceived. The Holy Spirit regenerates, and the result is aligning our will to God's will. That is what I call irresistible grace. Hindi ka kakalad ka rin. Sabi kasi ng iba, yung irresistible na grace na yan, ibig sabihin, kakalad ka rin ka ng Diyos? Hindi po. Nung mag-forward ako sa altar, walang kumaladkad sa akin. In fact, ayaw ko. Pero hindi ko alam kung bakit gusto ko at the same time. Remember the time na tinanggap mo si Jesus? Iyak-iyak ka pa, di ba? Nakakahiya, lalaki mong tao, iyak-iyak ka dun sa harap, tatanungin kung anong desisyon mo, hindi mo alam. Ang totoo, hindi natin alam. Nalaman na lang natin itong mga ordo salutis na ito later on nung ma-disciple tayo. Ang mahalaga yung totohanang paglapit kay Jesus, hindi sa altar, hindi kay pastor, kay Jesus. Yun ang sinasabi ko. That is why I was once confronted by one of the senior members of the community and told me, sabi niya, actually not told, she asked me, Pastor, sabi niya, parang hindi ka Southern Baptist. Nagtaka ako because I'm a pure-blooded Southern Baptist. Alam ni Brother Joel yan, ni Deacon Joel. Hindi ako magre-reform. Sabi ko sa kanya, I'm a full-blooded Southern Baptist. Although I believe the Reform theology as far as ecclesiology, soteriology is concerned. Doon wala akong problema. Sabi niya, parang hindi ka Southern Baptist, Pastor. O bakit naman po, sabi ko. Kasi hindi po kayo nag-i-invite. Palagi. Yung pong pastor may po kasi dati, palagi pong mag-invite. Yan. Hindi po. Nag-i-invite ako kapag nililid ako ng Holy Spirit na mag-invite. Pero ang totoo, sa gitna ng preaching, may mga invitations na akong sinasabi sa inyo. And you do not have to come here. There are times na kailangan maging ganon yung gagawin natin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Pwede ninyong tanggapin si Jesus dyan sa inyong kinauupuan. Pwede nating maranasan ang biyaya ng Diyos one-on-one. That is the proper way of doing it. Wala nang kailangang mag-mediate. Si Jesus na po ang tanging mediator natin sa Diyos.
So, yung irresistible grace, kakalad ka rin ka ba? No. Ang gagawin niya, tatrabahuin niya ang puso natin na yung kalooban natin itatama sa kalooban ng Diyos. At magtataka ka, bakit gusto mo nang mag-Bible study ngayon? Magtataka ka, bakit gusto mong sumama sa fellowship? At kung hindi ka sumasama, magtaka ka din. Bakit? Magtaka tayo. Bago tayo maniwala, magduda muna tayo. Tingnan mo ang sarili mo, bakit ganito tayo? Like Paul, hindi ba si Pablo na dating persecutor? Pero nung ginawan, alin ang nauna? Ginawan ng Diyos ang puso, gumawa ang Diyos sa puso ni Pablo o tinanggap niya agad si Kristo? Kaya alam natin, mayroong nangyari sa kanya. Tapos, nag-usap sila ni Jesus, bakit mo ko pinag-uusig? Tapos sabi ni Pablo, sino po kayo? Hindi ko kayo kakilala. Tapos hanggang doon sa dulo, sabi ni Pablo, ano pong gusto niyong gawin ko? What do you want me to do, my Lord? Yun ba yung sinasabi natin? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Our service is not a service of convenience. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kapag conveniente lang sa atin na, feel ko ngayon, pupunta ako. Feel ko ngayon, maglilingkod ako. How I wish magbago ang ating pananaw, mga mananampalataya. Our service to God is not a service of convenience. It is a service of sacrifice. Kahit na ang mahal-mahal ng gasolina, bakit kailangan mo pa kasing sinasabi sa iyo, no? Ba't pupunta ka pa doon? Ang mahal-mahal nga ng gasolina. Ba't di ka na lang dito? Ba't di ka na lang? This is a service of sacrifice kasi. Hindi yung, alam mo, ganito yung ugali ko din dati. Aatin ako ng fellowship, pero bago ko umaten, tatanong ko muna, ano bang pagkain? Ano ba yung meron doon? What is it for me? No. Tingnan niyo si Pablo. When the Holy Spirit moves in him, he served willingly. And the challenge to us as a church, use the means of the Spirit with prayer for His power. Ating hingin ang pangunguna, ang pagkasi ng banal na Espiritu sa ating pananalangin na bigyang kapangyarihan ng ating paglilingkod. Dahil kung tayo lang, diyang nanunggawan mo, kahit tumulay pa tayo sa alambre o kumain ng apoy, hindi natin maliligtas ang sino mang makasalanan. Remember the rich young ruler? Ang sabi ng ating Panginoon, alam ko na yan, sabi niya, napakahirap talaga sa mga mayayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. In fact, it would be easier for a camel to enter into the eye of the needle. Imposible naman yon. Makakapasok po ba yung kamelyo sa butas ng karayom? But in Matthew chapter 19 verse 26, sabi ni Jesus, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi nung rich young ruler, it is impossible. And yes, sa tao, it is impossible. Sabi ni Paul, sabi ni Jesus, it is impossible. But to God, nothing is impossible. So when you pray for that dear one, and perhaps you have prayed 1,000 or maybe more than 1,000 times and there seems nothing positive going on, perhaps even getting worse. Yung pinapanalangin mo, hindi na nga tumitino, lumalala pa. Parang kung ilang beses mo nang ipinalangin, pero sinasabi ni Pablo, kung siya ay papatnubayan ng banal na Espiritu, kayang tunawin kahit na yung anumang puso na matigas. Dahil hindi kailanman magiging totoo yan, malibang papatnubayan siya ng banal na Espiritu. And as believers, we do not give up because of that hope. Because nothing is impossible with God. Amen. Hindi tayo titigil. Hindi tayo mawawalan ng gana. Magpapatuloy tayo. Pero mo anong team na kasi yung tawag ninyo sa Santa Maria dati? May tinawag tayo dyan SM ba yun? No?
Yung nagpupunta doon, may 3 taon yata ang SML, no? Santa Maria Libutan, o tama yung, kala nyo, subdivision yung pinupunta nila. Yung nagpupunta ng SML na nag-Bible study to doon, panalangin tayo ng panalangin kada Miyerkules. Wala silang tigil. Pagpunta doon, Wednesday, after Wednesday, ilan yung naligtas? Isa lang. Ayun o, si Brother Ermi. Pero gaano ang halaga? Magkano ba yung halaga ng mga kaluluwa? Kaya hindi tayo tumitigil. Dahil hindi tayo naniniwala na babalik ang kanyang salita ng walang kabuluhan. We hope that nothing is impossible with God. For man it is, but not with God. And this is where we differ with those who hope in the ability of men. Ang pagkakaiba natin sa iba na sila'y sumasandal sa kakayanan ng tao. Plenty of mythologies, different gimmicks, different gigs. But we do not buy that. This is not what we need. What we need is irresistible grace, not irresistible attraction. Grace ang kailangan natin. What we need is not inventiveness. Huwag tayong kung ano-ano yung ginagawa para lamang ma-attract yung mga tao. At times, kailangan natin yon para ipaabot ang malasakit ng Diyos sa kanila. Pero hindi yon ang pangunahin. What we need is that humility to bend on our knees and cry out for the Spirit. Ang kailangan natin ay lumuhod at itangis sa Diyos na bigyang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating ginagawa. Mga mananampalataya, we still need the Holy Spirit to do that, to do those spiritual things even today. Hindi lamang po ito sa panahon ni Pablo sa kanyang pagsulat sa Korinto. We have to put some other things, some order to the things in life na kailangan nating ma-realize that we have to be dependent on the Holy Spirit still. Remember, the mission of the Holy Spirit is not to call attention to Himself. Sinasabi ng iba, kami ay puno ng Espiritu, kaya ginagawa ang ginagawa namin. I'm not saying mali sila. Pero ang Biblia sinasabi niya, ang banal na Espiritu ay hindi magkukol ng attention sa kanyang sarili. But He will call the attention of unbelievers to Christ so that they may be converted in the faith. The Holy Spirit will not call attention to Himself but will call believers to fix their eyes on Christ so that they may persevere. Para makapanatili, yun ang pangunahing layunin ng banal na Espiritu. We must be dependent on the Holy Spirit. Kaya ng sabi ng isang hymno, breath of God, breathe on us now and move within us while we pray. Sa ating pananalangin, ako'y puno ng kagalakan kasi marami ang BMO nung Miyerkules. Ako, simpleng tao lang ako. Simpleng bagay lang, tuwang-tuwa na ako. Basta marami kami sa WMU, masaya na ako pag Miyerkules. 14 kami. Nakita niyo yon dati, 8, 9. Ngayon, 14 na, nagle-level up na kami. At ang goal namin, ma-encourage namin yung ibang tatay para maranasan din nila yung kagalakang ito na nararanasan namin sa prayer meeting bilang mga tatay. As we pray, let us ask the breath of God to breathe on us and empower what we do in our service and in our families, in our church. As we face the 20th anniversary, let us be reminded of us. It is not because of us. I may be good. Sabi nga ni Jet, hindi lang ako pang class busy. Hindi lang ako pang solid churches. You know that. May impluensya ako sa decision making ng ating association. But I'm telling you, it is not because of me. It is because of the Holy Spirit. It is because of your prayers. Kaya gusto kong maraming mananalangin sa prayer meeting because I want you to pray for me. At times, lumalabas ako doon sa guhit. Kung minsan lumalaki yung ulo ko. Akala ko,
Ganun na ako kagaling maraming pagkakataon. Pero palagay ko, hindi lang ako. Kung magiging tapat lang tayo, nakikita natin sa salamin, sa dami ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin, nakakalimutan natin, ito ay pagpapalang pinagkatiwala lang. Huwag kang paka-relax. Gamitin natin ito sa paglilingkod. Let us continue to depend on the Holy Spirit. Father, we just would like to thank you. We are so grateful that you've given us this privilege to look deeper into these teachings. Mga bagay na huwag sanang maging dahilan po ng hindi namin pagkakasundo. Ganoon kasutil ang kalaban, alam ko. Yung mga pagpapalang ito na inyong pinagkakaloob, minsan siya pang nagiging mitsa ng hindi pagkakaunawaan. Pero salamat po. Meron kaming iisang Diyos, may isang Panginoon, na bautismuhan sa isang Espiritu. At gumagawa kami bilang yung iisang iglesia para sa iisang layunin, ang maparangalan ka at maging daluyan ng pagpapala sa iba na nakakasama po namin. Patuloy mo po kaming gamitin, O Diyos, sa pagharap namin sa panibagong hamon ng susunod na taon. Naming pagdiriwang, sinasabi ng marami, napakarangya, napakalaki, napakaing grande ng mga preparations. Maraming budget ang kailangan, maraming magpapagod. Pero sana po wag dumating sa punto na ang pagdiriwang na ito ay para na lamang sa amin. Hindi palagi naming tatandaan na kayo po, banal na Espiritu, ang nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa. Kayo ang nagbibigay ng katagumpayan. Kaya't kung sa inyo kami magdidepende, sasalig, sa inyo kami sasandal, tiyak, anuman ang magiging kahihinatnan ng mga pagdiriwang na ito, ay magiging pagpapala, magiging karagdagang paalala sa amin ng inyong pag-ibig, ng inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po. As we enter this month-long celebration, we just want to be reminded, Father, not because of any of us, not because of me, not because of them. It is only because of you, Jesus. In your name we pray all this.